Alam mo yung feeling na ikaw yung laging nandyan, ikaw yung laging available, ikaw yung laging nag-e-effort, pero sa huli, iba pa rin ang pinipili niya. Alam mo yung sakit na makita siyang kiligin sa iba habang ikaw kahit anong gawin mo parang kulang pa rin. Alam mo yung hirap na tanungin ng sarili mo sa gabi, bakit ang daming babae sa mundo? Pero bakit parang wala ni isa na nakakakita sa'yo bilang yung lalaking hinahanap nila? Makinig ka, kasi maraming Pilipinong lalaki ngayon, lalo na yung mga nasa 20s at 30s, nahihirapan sa ganito. Todo effort, todo bigay, todo alalay. Pero sa dulo, naririnig pa rin nila ang mga salitang nakakasira ng loob. You're so nice. You're like a brother to me. I see you as a friend. O kaya naman, yung pinakamasakit, sorry, may iba na ako. At alam mo kung bakit? Hindi dahil pangit ka, hindi dahil walang kwenta ka, hindi dahil kulang ka sa pera o porma, kundi dahil kulang ka sa isang bagay na hindi mo makikita sa salamin, hindi mo mabibili sa mall at hindi mo mapapanood sa YouTube tutorial. Kulang ka sa aura. At ngayong video na to, ipapakita ko sa iyo ang 7 uri ng aura na kahit anong itsura mo, kahit anong estado mo sa buhay, kapag nabuo mo ito, hindi ka na magiging invisible. Hindi ka na magiging second choice. Hindi ka na yung lalaking ginagamit lang kapag wala ng iba. Magiging ikaw yung lalaking iniisip niya bago matulog. Ikaw yung standard niya. Ikaw yung hinahanap niya kahit ano pang mangyari. Pero bago tayo magsimula, kailangan mong tanggapin ang katotohanan na ito. Ang attraction ay hindi logical. Hindi ito base sa kung gaano kakabait, gaano kagaganda ang intensyon, o gaano kakagaling mag-sweet talk. Ang attraction ay emotional, psychological, primal. At ang mga babaeng Pinay, kahit anong sabihin nila, kahit anong iniisip nilang gusto nila, sa malalim na parte ng kanilang utak, hinahanap nila ang lalaking may presence. Yung lalaking kahit tahimik, ramdam mo. Yung lalaking kahit walang sinasabi, may authority. Yung lalaking hindi sumasamba sa kanila, kundi nirerespeto sila bilang katumbas. Kaya huwag kang mag-expect ng instant gratification dito. Ang aura ay hindi magic trick. Ito ay bunga ng inner work, ng discipline, ng masculine maturity na binubuo araw-araw. At sa channel nating ito, Stoicism Pinoy, yan ang ituturo natin. Hindi pick-up lines, hindi pa-cute tactics, kundi yung malalim na shift sa pagkatao mo na magpapabago ng buong dynamic ng relationship mo sa babae. Kaya kung handa ka ng harapin ang katotohanan, kung handa ka ng itapon ng mga ilusyon mo at magsimula ng tunay na transformation, magstay ka. Kasi sa video na to, hindi ka lang matututo, magigising ka. Unang aura, katahimikan na may kumpiyansa. Simulan natin dito. Ito yung aura na kahit walang sinasabi, may sinasabi. Ang lalaking tahimik pero hindi awkward. Ang lalaking kalmado pero hindi boring. Ang lalaking hindi sumasabay sa ingay pero kapag nagsalita, lahat nakikinig. Sa Stoicism, may konsepto tayong tinatawag na ataraxia. Inner peace na hindi basta-basta winawasak ng external circumstances. Ito yung lalaking hindi nagpanik kapag delayed ang reply, hindi nag-overthink kapag may nakita siyang ibang lalaki sa story niya, hindi nagwawala kapag may problema sa relationship, stable, grounded, unshakable. Bakit ito sobrang attractive? Kasi ang karamihan ng lalaki ngayon, reactive, sobrang reactive, basag ang loob sa unang tanggi, nagdadrama sa unang lamig, nag-o-overthink sa bawat scene-zoned message. At ang babae, kahit sila mismo emotional, naghahanap sila ng lalaking rock, hindi ng dagat na sumasabay sa alon. Isipin mo to, may 2 lalaking nag-chat sa kanya. Yung una, kada oras may message. Pag walang reply, sunod-sunod pa rin. Pag delayed ng 1 oras, nagsusorry na parang may ginawang kasalanan. Tapos may pa, "You okay ba? Miss na kita. Sana naman reply ka." Grabe, sobrang needy.
Tapos yung pangalawa, nag-chat ng chill. Walang habol, walang desperasyon. Pag walang reply, tuloy pa rin sa buhay. Walang follow-up na parang nagmamakaawa. At kapag nag-reply, yung sagot niya concise, may dating pero hindi clingy. Alin sa dalawa ang magiging interesting sa kanya? Alin ang magmukhang may value? Alin ang may aura? Tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ang katahimikan na may kumpiyansa ay power. Kasi nag-i-indicate ito na hindi ka basta-basta na trigger, hindi ka kontrolado ng emosyon, hindi ka slave ng circumstance, at ang babaeng mature, ramdam niya yan agad. Paano mo bubuuin ito? Una, control your reactions. Hindi ka required sumagot agad, hindi ka required mag-explain agad, hindi ka required magpakita ng emosyon sa bawat bagay. Matutong mag-pause, huminga. Ilang segundo lang ng self-control, mas malakas pa yan kaysa ilang paragraph ng paliwanag. Pangalawa, eliminate neediness sa communication mo. Huwag mong gawing mundo ang babae. Kapag palagi kang available, nawawala ang challenge. Kapag lagi kang nandyan, nawawala ang miss. At kapag wala ng miss, wala ng thrill. Pangatlo, master your body language. Walk slower, talk slower. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil walang hinahabol. Yung galaw mo, yung tindig mo, yung presence mo, parang nagsasabi na, I'm here pero hindi ako desperado. At ramdam yan ng babae kahit hindi mo sinasabi. Kaya tanungin mo sarili mo, ikaw ba yung lalaking may katahimikan na may bigat? O ikaw yung lalaking sobrang ingay pero walang impact? Ikalawang aura, misteryo na kontrolado. Ito ang madalas na mali ng karamihan. Akala nila ang misteryo ay pagiging cold, pagiging distant, pagiging snob. Hindi. Ang misteryo na ginagawa natin dito ay kontroladong pagbubunyag ng sarili. Ito yung lalaking hindi naglaladlad ng buong buhay niya sa unang date, hindi nagkukwento ng lahat ng trauma niya sa unang usap, hindi nag-o-overshare ng bawat detalye ng araw niya. Hindi dahil may itinatago siya, kundi dahil alam niya ang value ng discovery. Ang babae ay likas na curious, gusto nilang mag-explore, gusto nilang mag-discover, gusto nilang unti-unting makilala ka, hindi i-download ka ng isang bagsakan. At kapag binigay mo agad lahat, wala nang bubuksan, wala nang aasahan, wala nang thrill. Isipin mo, alin ang mas nakakaengganyo? Yung librong binasa mo na lahat ng pahina sa simula pa lang o yung librong unti-unti mo pang nababasa at kada chapter mas nagiging invested ka? Sa practical terms, ano ibig sabihin nito? Una, limit your social media exposure. Hindi lahat ng ginagawa mo ay kailangang i-story. Hindi lahat ng iniisip mo ay kailangang i-post. Kapag alam na niya kung nasaan ka, sino kasama mo, anong ginagawa mo every single hour, wala nang space para sa imagination. At sa attraction, imagination is more powerful than information. Pangalawa, huwag mong gawin siyang diary. Hindi siya therapist mo. Hindi siya best friend mo na pwedeng sabihan ng lahat. Ang sobrang pag-open up sa maling timing ay hindi intimacy. Yan ay emotional dumping. At sa mata ng babae, yan ay sign ng kahinaan, hindi ng closeness. Pangatlo, master the art of listening more than talking. Kapag mas marami kang pinapakinggan kaysa sinasabi, nagmumukhang may lalim ka. Hindi dahil mysterious ka for the sake of being mysterious, kundi dahil secure ka sa sarili mo. Hindi mo kailangang patunayan kung sino ka sa bawat sentence. Tandaan mo, ang misteryo ay hindi tungkol sa pagiging manipulative. Ito ay tungkol sa timing, sa discretion, sa knowing kung kailan magsasalita at kailan tatahimik. At ang lalaking marunong nito, yan ang lalaking hindi malilimutan. Ikatlong aura, purpose na hindi masisira. Ito ang pinaka-solid sa lahat. Kasi kahit gaano ka pa kalmado, kahit gaano ka pa ka-mysterious, kung wala kang direksyon sa buhay, mararamdaman yan ng babae. At sa Filipino context,
Ito yung madalas na dahilan kung bakit maraming lalaki na iiwan sa friend zone. Ang purpose ay yung sariling mundo mo, yung mission mo, yung rason kung bakit ka bumabangon sa umaga na hindi dahil sa babae. Ito yung lalaking abala sa sarili niya, busy sa goals niya, focused sa improvement niya. At dahil dito, hindi siya nag-aantay ng validation mula sa babae. Bakit ito sobrang attractive? Kasi ang babae sa ilalim ng lahat ng emosyon naghahanap ng stability, hindi ng perfection, kundi ng direction. Gusto niyang makita na ang lalaking nasa harap niya ay may patutunguhan, may paninindigan at kayang tumayo sa sariling paa. Isipin mo to, may dalawang lalaki. Yung una, lagi siyang available, walang plano, walang ginagawa maliban maghintay ng text niya. Ang buong araw niya umiikot sa kanya. Pag walang reply, nasira na ang araw. Pag hindi siya priority, nasaktan agad. Tapos yung pangalawa, may trabaho, may goal, may fitness routine, may personal project. Hindi siya nawawala kapag kailangan niya, pero hindi rin siya nag-a-adjust ng buong buhay niya para lang sa kanya. Pag walang text, tuloy pa rin ang productivity. Pag busy siya, okay lang kasi busy din siya. Alin ang mas attractive? Alin ang magmumukhang may value? Ang lalaking may purpose ay hindi needy at ang hindi needy automatically nagiging valuable kasi ang scarcity creates attraction at ang lalaking abala sa sarili niya, yan ang scarce, yan ang hindi basta-basta makukuha. Yan ang kailangan niyang pumasok sa buhay, hindi siya makakapasok lang kung gusto niya. Paano mo bubuuin ang aura ng purpose? Una, identify your mission. Hindi kailangang grand, pwedeng fitness goal, career improvement, business, skill development, basta may malinaw kang pinagtatrabahuhan na hindi siya. Pangalawa, consistency over intensity. Ang purpose ay hindi sinasabi, ipinapakita. Huwag mo lang sabihin na may goal ka, gawin mo. At kapag nakita niyang consistent ka, kahit hindi ka nag-flex, ramdam niya na may backbone ka. Pangatlo, detach from the outcome with her. Ang ginagawa mo ay para sa sarili mo, hindi para mapansin ka niya. At ironically, kapag tumigil ka sa paghangad ng attention, doon ka nagiging mas attractive. Ika-4 na aura, dignidad na hindi pinipilipit. Ito yung aura na kahit anong mangyari, hindi mo isinasakripisyo ang respeto mo sa sarili mo. Ito yung lalaking marunong magsabi ng hindi, marunong lumayo kapag hindi na siya treated ng tama, marunong lag-walk away kahit mahal niya. Maraming Pilipinong lalaki dahil sa kultura natin nahihirapan dito. Tinuruan tayong maging matiisin, maging patient, maging understanding kahit nasasaktan na. At sa relationships, ginagawa nating virtue ang pagiging martyr. Pero sa totoo lang, ang pagiging martyr ay hindi love, yan ay lack of self-respect. Ang babae, kahit hindi niya aminin, nawawalan ng respeto sa lalaking walang hangganan ang tiisin. Kasi sa utak niya, kapag pumayag kang maging doormat, ibig sabihin walang iba kang option. At kapag wala kang option, wala kang value. Kaya ang lalaking may dignidad, yan yung nagsasabi ng I value you, pero I value myself more. Kung hindi mo ako mahahalagahan, hindi kita pipilitin. At ang energy na yan, yan ang nakakapag-magnetize. Paano mo ito ipinapakita? Una, set boundaries. Kapag may ginawa siyang disrespectful, sabihin mo. Hindi kailangang sumigaw, hindi kailangang magalit, pero sabihin mo na hindi ka okay doon. At kapag paulit-ulit pa rin, walk away. Masakit, pero yan ang dignidad. Pangalawa, huwag mong gawing exception ang babae sa standards mo. Kung sa ibang tao hindi mo tatanggapin ang certain behavior, bakit sa kanya tatanggapin mo? Kasi mahal mo? Hindi yan love, yan ay dependence. Pangatlo, be willing to lose her. Ito ang pinakamahirap, pero ito ang pinaka-powerful.
Kapag handa kang mag-let go, hindi ka na controlled ng takot. At kapag wala kang takot, may authority ka. Ikalimang ora, tunay na authenticity. Hindi yung pa-cool, hindi yung pa-deep, hindi yung pilit na image sa social media, kundi yung totoo kang tao, yung komportable ka sa sarili mo, yung alam mo kung sino ka at hindi mo kailangang mag-pretend. Ang maraming lalaki ngayon, ginagaya nila kung ano ang trending, kung ano ang uso sa TikTok, sa Instagram, sa mga influencer. Akala nila kapag ganun sila, magugustuhan sila. Pero ang totoo, ang babae ay may built-in detector ng fakeness at kapag nahuli ka niyang nagpipretend, talo ka na. Ang authenticity ay yung confidence na sabihin, "This is me. May flaws ako, may weaknesses ako, pero ito ako at hindi ako mag-a-adjust ng personality ko para lang magustuhan mo ako." At ang energy na yan ang nakaka-magnetize. Kasi isipin mo, kung ikaw mismo hindi mo tanggap ang sarili mo, paano mo i-convince ang iba na tanggapin ka? Kung ikaw mismo nagpapanggap ka, paano mo ma-expect na authentic din ang connection? Paano mo bubuuin ito? Una, know yourself. Alam mo ba talaga kung ano ang values mo? Kung ano ang principles mo? Kung ano ang standards mo? O sumasabay ka lang sa kung ano ang inaasahan ng iba? Pangalawa, embrace your quirks. Yung mga bagay na akala mong kahinaan, madalas yan ang nagpapaka-unique sa'yo. Huwag mong itago. Own it. Pangatlo, stop seeking external validation. Ang authenticity ay lumalabas kapag wala kang pakialam kung ano ang iniisip ng iba. Ginagawa mo ang tama para sa sarili mo, hindi para sa applause. Ika-anim na ora, controlled intensity. Ito yung lalaking may fire sa loob pero kontrolado. May passion pero hindi basta-basta sumasabog. May emosyon pero hindi yan ang nangunguna sa desisyon niya. Ang karamihan ng lalaki, dalawa ang extreme, na either sobrang cold at walang emosyon o sobrang emotional at reactive. Ang controlled intensity ay yung middle ground. Ramdam mo na may laman ang lalaki, may depth, may passion, pero hindi siya slave ng emosyon niya. Halimbawa, galit ka, normal yan. Pero ang lalaking may controlled intensity, hindi siya susigaw, hindi siya magsasalita ng masasakit, hindi siya gagawa ng impulsive decision. Papalubagin niya muna ang loob, iisipin niya ng maayos, tapos saka siya kakausapin ng may composure. Ang babae, attracted sila sa lalaking may intensity, pero takot sila sa lalaking walang control. Kasi ang intensity without control ay danger. Pero ang intensity with control ay strength. Paano mo ito bubuuin? Una, channel your emotions productively. Galit ka? Gym. Nasasaktan ka? Journal. Frustrated ka? Work on your goals. Huwag mong ilabas sa destructive ways. Pangalawa, practice emotional regulation. Hindi ibig sabihing suppression, kundi awareness. Alam mo kung ano ang nararamdaman mo, pero hindi ka controlled nito. Pangatlo, show passion in the right moments. Kapag may pinag-uusapan kayong importante, let her see your fire. Pero controlled, directed, purposeful. Ito ang ikapitong ora, ang emotional leadership. Ito ang final ora at ito ang crown jewel. Ang emotional leadership ay yung ability mong panatilihing stable ang relationship kahit chaotic ang paligid. Ito yung lalaking hindi sumasabay sa drama, yung lalaking nag-a-anchor sa relationship kapag emotional ang babae, yung lalaking nagde-decide kapag uncertain ang situation. Maraming babae ang emotional, yan ang nature nila, hindi yan weakness, yan ay part ng femininity nila. At ang hinahanap nila ay lalaking hindi matataboy ng emosyon nila. Yung lalaking kayang hawakan ng space kahit sila ay sumabog. Kapag nag-away kayo, ikaw ang unang kumalma. Kapag stressed siya, ikaw ang nag-provide ng stability. Kapag confused siya, ikaw ang nag-guide.
Hindi dahil superior ka, kundi dahil yan ang role ng masculine energy. Paano mo ito bubuuin? Una, don't match her emotional state. Kapag galit siya, huwag kang gagalit. Kapag takot siya, huwag kang matatakot. Be the anchor. Pangalawa, lead the relationship. Hindi dominate, kundi lead. Mag-decide ng plans, mag-take ng initiative, mag-create ng direction. Ang babae kahit strong siya, gusto niyang may lalaking kayang mag-lead. Pangatlo, be her safe space. Yung feeling niya, kahit anong mangyari, safe siya sa'yo. Emotionally, mentally, physically. At kapag naging safe space ka, yan ang foundation ng deep attraction. Ngayon, pag pinagsama mo ang pitong ito, katahimikan na may kumpiyansa, misteryo na kontrolado, purpose na hindi masisira, dignidad na hindi pinipilit, tunay na authenticity, controlled intensity, emotional leadership. Anong mangyayari? Bigla kang magiging lalaking hindi ordinaryo. Bigla kang magiging lalaking natatandaan. Bigla kang magiging lalaking sinusukat ng ibang lalaki. At ang pinakaimportante, bigla kang magiging lalaking hinahanap ng babae. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil buo ka. At ito ang core message ng Stoicism Pinoy. Ang tunay na attraction ay hindi ginagawa. Ito ay bunga ng kung sino ka bilang tao. Kaya habang ang ibang channel ay nagtuturo ng tricks, kami ay nagtuturo ng transformation. Kaya tanungin mo ang sarili mo, alin sa 7 ora na ito ang pinakakulang sa'yo? Katahimikan, misteryo, purpose, dignity, authenticity, intensity, leadership? Maging tapat ka sa sarili mo at doon magsisimula ang tunay na pagbabago. I-comment mo yan, hindi para sa akin, para sa sarili mo, para alam mo kung saan ka magsisimula. At kung gusto mong mas lumalim pa sa ganitong klaseng mindset, isubscribe sa Stoicism Pinoy. Hindi kami nandito para gawing desperado ang lalaki, nandito kami para gawing buo ang lalaki. Tandaan mo, ang tunay na lalaki ay hindi todo salita. Ang tunay na lalaki ay may aura. At ang aura, hindi mo yan makukuha sa iba. Yan ay bubuuin mo sa loob mo, araw-araw, hanggang maging parte na ng pagkatao mo. Kaya simulan mo ngayon, hindi bukas, hindi next week, ngayon. Kasi ang bawat araw na lumilipas na wala kang ginagawa ay isang araw na nawawala sa transformation mo. At sa dulo ng lahat, hindi mo pagsisisihan ang naging version mo, kundi ang version na hindi mo naging. Kaya gising na, simulan mo na, at makikita mo, unti-unti, hindi lang babae ang mag-iba sa pagtingin sa iyo, ang buong mundo mo mag-iiba.